Ang lalaking ito ay bumalik sa nakaraan, sa high school, para itama ang kanyang mga pagkakamali. Makikita natin ang isang batang lalaki na naglalaro ng basketball. Sunod-sunod ang kanyang mga puntos, walang sablay, walang airball, talagang kamangha-mangha. Ang pangalan niya ay Michael, at ang taon ay 1989. Dumating si Coach Murphy at sinabi sa kanya na kinausap niya ang isang scout na handang magbigay sa kanya ng full scholarship sa kolehiyo kung maglalaro siya ng kalahati lang ng kanyang kakayahan ngayong gabi. Dumating ang natitirang miyembro ng team para mag-pose para sa isang larawan. Sinabi ni Mike na hindi sila maaaring kumuha ng larawan nang wala ang kanyang matalik na kaibigan na si Ned, at isa sa mga lalaki ang nagsabi, sino ba ang may pakialam? Siya ang waterboy, ngunit sinabi ni Mike na hindi mahalaga, bahagi pa rin siya ng koponan. Habang sinasabi niya iyon, dumating si Ned. At masasabi ko, tama ang pangalan sa kanya, dahil isa siyang nerd. Sa kabila nito, sumama si Ned, at kinuhanan sila ng litrato. Pagkatapos nito, oras na para sa laro. Abala ang mga cheerleaders sa kanilang ginagawa habang sina Ned at Mike ay nag-uusap. Sumama si Mike sa mga babae at sumayaw, at talagang pinahanga niya sila. Parang kaya niyang gawin ang lahat. Pagkatapos niyang sumayaw, dumating ang kanyang kasintahan na si Scarlett. Sinabi niya na maayos lang ang lahat, pero halatang may problema. Ayaw niyang sabihin, ngunit mapilit si Mike kaya sinabi niya na buntis siya, at sobrang napatamlay si Mike. Pagkatapos nito, naglaro siya ng napakasama. Lahat ng kanyang mga kasama at ang kanyang coach ay sumisigaw sa kanya, at pati ang scout ay nagbibigay ng kakaibang mga tingin. Binitiwan niya ang bola at hinabol ang kanyang kasintahan. Sir, anong ginagawa mo? Ang larong ito ang iyong kinabukasan. Iyan mismo ang sinabi ng kanyang kasintahan sa kanya, ngunit sinabi ni Mike na ang bata ang kanyang kinabukasan, at hindi niya tinutukoy ang rapper na si Dab Abby. Anyway, maaaring maging pareho ang kanilang kinabukasan. Ngayon, nandoon siya, buhat-buhat ang kanyang kasintahan at iniikot-ikot siya habang nagpapatuloy ang laro. Siguro nga lahat tayo ay nagiging handgal noong high school, kahit pa ang mga star bowler. Ang katangahan ni Mike ang nagdala sa kanya sa kasalukuyan, nakikitira kay Ned at tinitiis ang malakas na pagmuya nito matapos siyang palayasin ni Scarlett sa bahay. At heto pa, nagsampa na siya ng diborsyo. Mukhang si Mike ay nakatakdang makakuha ng malaking promosyon sa trabaho ngayong araw. Pumasok siya sa opisina at ang kanyang boss at gumagawa ng presentasyon. Pagkatapos ng presentasyon, sinabi ng boss na ipapahayag niya kung sino ang bagong regional sales manager. Akala ni Mike siya na iyon, nakangiti at kumikindat, pero si Wendy na nakaupo sa tabi niya ang pinili. Ang mas malala pa, hiningi ng boss kay Mike na umusog para batiin si Wendy. Ang mga babae ay tuwang-tuwa para kay Wendy. Umalis ang mga babae at hinarap ni Mike ang boss. Baguhan lang si Wendy, 2 buwan pa lang sa kumpanya, samantalang si Mike ay naroon na ng 16 na taon. Bakit siya ang nakakuha ng promosyon? Nagbigay ng walang kwentang paliwanag ang boss, at ubos na ang pasensya ni Mike. Kinuha niya ang earpiece ng boss, binasag ito sa pader, at nag-resign. Habang nasa elevator si Mike, pumasok ang mga babae at sinisigaw ang pangalan ni Wendy. Dumiretso si Mike sa kanyang dating school at pumasok sa basketball court. Siyempre, pinagsisisihan niya ang desisyon niya noong araw na iyon. Naglalakad siya sa paligid ng paaralan at naaalala ang mga nangyari noon. Habang tinitingnan niya ang litrato na kuha noon, lumapit sa kanya ang isang janitor na kamukha ni Santa Claus. Hindi kilala ni Mike ang janitor, pero halatang kilala siya nito. Sabi ng janitor, ang mga high school stars tulad ni Mike na hindi nagamit ang kanilang potensyal ay palaging bumabalik sa eskwelahan para alalahanin ang kanilang mga glory days at isipin kung ano sana ang naging buhay nila. Sabi niya, ako rin, na mayagpag noong high school, palaging nabubuhay sa nakaraan. Sinabi ni Mike, oo, gusto ko talagang bumalik sa nakaraan. Sabi ni Santa Claus, sigurado akong gusto mong ulitin ang lahat. Sumagot si Mike, tama ka dyan. Tinanong ulit ni Santa Claus, sigurado ka ba? At sinabi ni Mike, oo. Bigla na lang tumunog ang kampana at lumabas ang kanyang anak na babae kasama ang 3 niyang kaibigan. Tinanong siya kung ano ang ginagawa niya roon, at gusto sana niyang sabihin na kausap niya lang ang janitor. Pero napagtanto niyang wala na roon ang janitor, naglaho na ito. Sinabi niya sa anak niyang kunin ang kapatid nito para mag-ice cream sila. Samantala, ang mga kaibigan ng anak niya ay tila nagkakagusto sa kanya. Si Mike, ang anak niyang si Maggie, at ang anak niyang si Alex ay nasa isang ice cream shop na. Sinusubukan ni Mike na makipag-usap sa mga anak niya, pero hindi ito nagiging maayos. Ang anak niyang si Alex ay naglalaro din ng basketball, at sinisigurado ni Mike na nasa tamang landas ito para makakuha ng scholarship.
Pagkatapos niyang ihatid ang mga bata sa bahay, nakita niyang sinisira ng kanyang asawa ang bakuran. Kinausap niya ito at sinabi ng asawa niyang si Scarlett na hindi iyon bakuran nila, kundi bakuran niya. Dito natin nalaman na sa nakalipas na 18 taon, puro reklamo si Mike tungkol sa kung ano ang maaaring nagawa niya kung wala si Scarlett. Habang nasa bakuran pa rin sila, dumating si Naomi, ang matalik na kaibigan ni Scarlett, at sinabi na kailangan nilang bumalik ni Scarlett sa palengke. Pagkatapos, pumasok ang mga babae sa bahay habang biglang bumagsak ang ulan. Isang patak ng dramatikong ulan ang tumama kay Mike habang papasok siya sa kanyang kotse. Habang nagmamaneho pa uwi, nagsimulang mangyari ang mga kakaibang bagay, nagpapalit ng istasyon ang radyo ng mag-isa, at pagkatapos ay nakita niyang may isang lalaking nakatayo sa gilid ng tulay, mukhang handang tumalon. Bilang isang mabuting tao, bumaba si Mike mula sa kanyang kotse para subukang pigilan ang lalaki. Doon niya nalaman na ang lalaking iyon ay ang janitor na mukhang si Santa Claus. Ngumiti ito kay Mike, at pagkatapos dumaan ang isang truck, bigla na lang itong naglaho. Mabilis na tumakbo si Mike papunta sa gilid ng tulay at nakita niyang may parang butas sa ibaba. Sa butas na iyon, nakita niya ang kanyang batang sarili na kumakaway sa kanya. Sa susunod na eksena, makikita natin si Mike bilang isang 17 gulang pa lang na basa sa putik, papasok sa kanyang bahay para maligo. Nakita niya ang kanyang sarili sa salamin at napasigaw. Narinig iyon ni Ned, at isinuot ang kanyang pinakamahusay na gladiator look para harapin ang tinuturing niyang nanhimasok sa bahay. Sinusubukan ni Mike na ipaliwanag na siya iyon, pero hindi pa kumbinsido si Ned, kaya patuloy siyang umatake kay Mike. Sinubukan ni Mike na sabihin kay Ned ang mga bagay na alam lang ng kanyang matalik na kaibigan, kasama na ang katotohanang hindi pa bumababa ang isang itlog nito. Ibinagsak niya si Mike sa sahig at kumuha ng bagay na ipapalo sa kanya, isang larawan nila ni Mike noong high school. Iyon ang sa wakas ay nagpaniwala kay Ned, pero nahulog pa rin niya ang larawan sa kay Mike, kaya nawalan siya ng malay. Pagkatapos ng ilang oras, nagising si Mike at si Ned ay hindi tumitigil sa pagtitig sa kanya habang nilalagyan niya ng yelo ang kanyang ulo. Nalilito si Mike, sino nga bang hindi matatakot? Sinusubukan niyang alamin kung paano nangyari ang pagbabagong ito. Ang teorya ni Ned ay may kinalaman ito sa gamma rays, kaya puno ng mga libro ang kanyang mesa. Pero ang mas malamang na paliwanag ay ang Spirit Guide Transformation Magic. Ibig sabihin, binago si Mike ng isang espiritu para gabayan siya sa bagong landas, at ang janitor ang kanyang spirit guide. Agad na bumalik si Mike sa eskwelahan at nagtanong tungkol sa janitor, pero walang nakakakilala rito o nakakita sa kanya. Sa katunayan, parang siya na ang baliw na naghahanap ng janitor. Biglang kumurap ang mga ilaw, nakita niya ang tubig sa sahig at sinundan ito hanggang sa basketball court. Sapat na iyon para sa kanya, kaya bumalik siya kay Ned at sinabi na nakuha na niya ang sagot. Babalik siya sa high school. Nagkaroon sila ng pagtatalo tungkol doon, pero mapilit si Mike. Sa huli, pumayag si Ned, pero sinabi niya kay Mike na huwag siyang idamay dito, dahil ang high school ang pinakamababang punto ng kanyang buhay. Ngayon, nasa opisina na sila ng principal, at nagpanggap si Ned na tatay ni Mike para may enroll siya. Nakita ni Ned ang principal na si Jane, at sa unang tingin pa lang, na in love agad siya. Sinubukan niyang manligaw sa pamamagitan ng pagtawag kay Mike, na ngayon ay gumagamit ng pangalang Mark. Sinabi niya kay Jane na single siya at mayaman. Ibinigay ni Mike ang kanyang pekeng transcripts, ipinarehistro siya agad. Imbes na magpaalam, nagpatuloy si Ned sa kanyang panliligaw, at diretsahan ng sinabi ni Jane na hindi siya nakikipag-date sa mga magulang ng estudyante. Pero parang hindi iyon nakaapekto kay Ned. Pagdating sa school, sinubukan ni Mike na mag-flirt sa mga kaibigan ni Maggie. Ngayon sinabi niya kay Mike na mag-shopping sila para hindi siya magmukhang tanga. Kinabukasan, si Mike, o dapat bang sabihing si Mark, ay dumating sa paaralan sakay ng isang magarang kotse, at mukhang cool kid na siya ngayon. Lahat ng mata ay nakatutok sa kanya, pero nang makarating siya sa hallway, tumunog ang kampana at tila nawawala siya. Naglalabasan ang mga estudyante mula sa lahat ng sulok, at parang itinutulak siya ng lahat mula sa iba't ibang direksyon. Sa wakas nakapasok siya sa klase at mukhang litong-lito pa rin siya nang tumawag ang kanyang asawa. Dapat nasa hearing siya para sa diborsyo, pero nakalimutan niya. Naghahanap na siya ng mga palusot nang tanungin siya ng isang estudyante sa klase kung isasaalang-alang ba niyang makipag-date sa isang 10th grader. Siyempre, alam mo na kung paano ito tunog kay Scarlett kaya't ang abogado nito ay agad na sinabing maaari na nilang kunin ang full custody. Sabi ni Mike, hindi mo maaaring agawin ang mga anak ko. Tinanong siya ni Scarlett, mula kailan ka ba nagmamalasakit? Sakto namang pumasok si Maggie sa klase, kaya't sinabi ni Mike, mas malapit ako sa kanila kaysa sa inaakala mo. Kumaway siya kay Maggie,
Pero hindi masyadong masaya si Maggie na makita ang mas batang bersyon ng kanyang ama, ngunit ang kanyang kaibigan ay kinikilig. Ngayon nasa basketball court na si Mike at talagang enjoy na enjoy siya. Pumasok ang coach, at sino ang coach? Si Coach Murphy. Nakita siya ni Mike at sinabi, "Nandito ka pa rin." Nagtaka si coach, "Bakit ka nagtataka? Hindi mo ba natatandaan ang mukhang ito? Ako ang star player mo dati." Sinabi ni Coach Murphy na huling taon na niya sa pagko-coach, at inimbitahan niya si Mike para sa tryouts. Ngayon si Mike ay nasa banyo at nag-a-update kay Ned sa telepono. Sinabi ni Ned na kailangan niyang magkaproblema para tanungin siya ng principal at ipatawag ang kanyang ama. Habang sinusubukan ni Mike na umihi, narinig niya ang isang tawag ng tulong. Pagtingin niya, nakita niyang nakatali si Alex sa isang toilet. Sinabi ni Alex na ang basketball team ang gumawa nito sa kanya, at nalito si Mike dahil akala niya ay popular si Alex. Nagpakilala siya kay Alex bilang anak ni Uncle Ned at tinanggal ang tape. Ngayon, magkasama sila sa cafeteria at napansin ni Mike na tumitingin si Alex kay Nicole. Halata namang gusto ni Alex si Nicole, pero sinabi ni Alex na siya ang head cheerleader at hindi siya kailanman magde-date sa kanya. Sinabi ni Mike na lumapit na lang siya at magpakilala, at tandaan na maging totoo ka lang sa sarili. Sinubukan ni Mike na hikayatin ang kanyang anak, sinasabi ang mga bagay tulad ng, "Nang makilala ko ang iyong ina." Nagtaka si Alex, pero agad namang bumawi si Mike at sinabing nagbibiro lang siya. Habang kumakain pa rin sila, pumasok ang pinuno ng mga bully sa eskwelahan, si Easton, kasama ang kanyang mga barkada. Sinabi ni Alex na galit siya kay Easton dahil siya ang nagtali sa kanya sa toilet, lumapit pa siya kay Maggie at hinalikan ito mismo sa harap ng lahat. Kitang-kita sa mga mata ni Mike ang pagkadismaya bilang isang ama. Patuloy siyang nakikipag-eye contact kay Easton, kaya't lumapit si Easton sa mesa kung saan nakaupo sina Mike at Alex. Binato niya ng bola si Alex, pero hindi na kayang palampasin ito ni Mike. Tumayo siya at pinagalitan si Easton sa harap ng halos buong eskwelahan. Sinabi niya na ang pagiging bully ni Easton ay maaaring dahil sa isa sa tatlong dahilan. Una, insecure na babae siya sa loob. Pangalawa, hindi pa ganap na na-develop ang utak niya tulad ng sa isang caveman. At pangatlo, maliit ang ano niya. Tinapos niya ang kanyang maikling talumpati sa pagsasabing, "Huwag mong sasaktan ang sarili mo, big boy." At iyon na, nakuha na niya ang atensyon ng lahat. Hindi niya kailangan manuntok, maliban sa pagpaikot ng bola. Ngayon si Mike ay nasa bahay na at hindi siya pinapayagan ni Ned na uminom dahil technically, dahil 17 gulang pa lang siya. Kumakain na lang siya at sinasabi sa kanila na masama siyang ama dahil ngayon lang niya nalaman na ang anak niya ay naging punching bag ng high school sa nakalipas na taon, at ang anak niyang babae ay nakikipag-date sa isang kurimo. Habang kinakain niya ang nakakalungkot na pagkain, sinabi niyang napagtanto niya na ang kanyang spear path ay hindi tungkol sa basketball kundi sa pagtulong sa kanyang mga anak. Iniwan niya ang pagkain at agad na nagmaneho papunta kina Alex. Naglalaro ng basketball si Alex at magaling siya. Sinabi ni Mike na isasali nila si Alex sa school team. Habang nag-uusap sila, dumating sina Naomi at Scarlett. Ngayon, hinihila-hila na ni Scarlett ang mukha ni Mike at sinasabi na kamukha niya ang kanyang dating asawa. Samantala, si Naomi naman ay iniisip na nahuhumaling pa rin si Scarlett kay Mike. Habang sinasabi ni Scarlett na kamukha ni Marky ang hitsura ng kanyang asawa noong high school, iginiit naman ni Naomi na kailangan na niyang makipagrelasyon sa iba. Napagtanto ni Mike kung gaano kahirap iyon at kinumpronta si Naomi tungkol dito. Kinabukasan, pumasok siya sa health class at nakita niyang nakikipag-hangout si Maggie kay Easton sa labas ng klase. Pinutol niya iyon, at sinabi ng guro na ang opisyal na patakaran ng eskwelahan para sa mga ganoong bagay ay abstinence. Sumang-ayon si Mike at sinabi na dapat lahat ay magkasundo na mag-abstain. Ang suot ni Mike para sa Sunday best ay parang katawa-tawa. Pumasok siya sa opisina ng principal at nagmukhang tanga, pero bago pa man siya makaupo, napagtanto na ng principal ang lahat tungkol sa kanya. Ngayon, si Mike ay nasa bahay ng kanyang ex-wife, at naglakad siya papunta sa kanya sa driveway. Nanatiling gulat si Scarlett sa pagkakahawig nila. Tinulungan siya ni Mike na dalhin ang mga gamit mula sa kotse papunta sa likod bahay, kung saan abala pa rin si Scarlett sa mga gawain. Sinabi nito ang mga ideya niya para sa pagsasaayos ng bakuran, at biglang nasabi ni Mike, "Magiging kamangha-mangha ito, darling." Mukhang nipple-pack ulit siya dahil si Mike lang ang tumatawag kay Scarlett ng darling, kaya't nagduda si Scarlett, pero nakahanap naman ng paraan si Mike para makalusot. Akala ni Scarlett, sinusubukan lang siyang ligawan ni Mike. Sa sumunod na eksena sa isang montage masayang magkakasama sina Mike at ng kanyang pamilya na walang kamalay-malay. Tinulungan niya si Scarlett sa bakuran, tinulungan niya si Alex sa basketball, at tinulungan din niya si Maggie na makalayo kay Easton.
Sa gitna ng lahat ng ito, si Ned naman ay gumagawa ng mga grand gestures para makuha ang atensyon ng principal, pero hindi siya interesado. Nakasali na si Alex sa basketball team, at syempre, proud na proud ang kanyang ina sa kanya. Dinala niya ang mga bata sa labas para ipakita ang natapos na niyang bakuran, na talagang maganda naman. Humanga si Mike at sinabi kay Scarlett na kung makikita ng mga tao kung gaano siya kagaling, pwede siyang magdisenyo ng mga hardin sa buong lungsod. Habang pinagmamasdan pa ni Mike ang kagandahan ng lahat, sinabi ni Scarlett na kailangan na niyang umalis dahil may date siya ngayong gabi. Halata namang dinamdam ito ni Mike, pero pilit niyang pinapakitang okay lang siya. Sinabi ni Scarlett na sasayaw sila, at sa tingin niya, nakakatawa iyon dahil hindi siya magaling sumayaw. Muli, nagkamali si Mike at sinabing, magaling kang sumayaw. Tumugon si Scarlett, ano? Pero mabilis namang nakabawi si Mike. Pumasok si Scarlett para magbihis at nagsimula ng sumayaw sa harap ng salamin. Dumating si Mike at hiniling na turuan siya nitong sumayaw. Kinuha niya ang stereo, pumili ng CD, at ang kantang napili niya ay eksaktong ang kantang isinayaw nila sa kanilang kasal. Habang sumasayaw sila, palaging inaangat ni Scarlett ang kamay ni Mike mula sa kanyang baywang. Habang sumasayaw, tinanong ni Mike si Scarlett kung babalik pa ba siya sa kanyang asawa, at sinabi ni Scarlett na hindi. Mahal niya ang kanyang asawa at nagmamalasakit siya rito, pero minsan, hindi sapat iyon, dapat ay mayaman din siya. Ngayon, iniangat ni Mike si Scarlett at pinaikot siya, at naglapit ang kanilang mga mukha. Sakto namang dumating si Alex at pinutol iyon. Pinatay ni Alex ang musika at sinabi sa kanyang ina na nandito na ang date nito. Lumabas si Scarlett para salubungin ang kanyang date, at sinubukan ni Mike na sirain iyon, pero nabigo siya. Binigay ni Scarlett kay Mike ang mga papeles ng diborsyo para ibigay kay Ned at ipaalala na kailangan niyang dumalo sa ika-8 ng buwan na ito. Pagkaalis ni Scarlett, tumakbo naman palabas si Maggie papunta sa kotse at sinabi na pupunta siya sa party ni Jaime. Dinala agad ni Mike si Alex doon. Pagdating nila sa party, sinusubukan ni Mike na hikayatin si Alex na makipag-usap kay Nicole. Tinanong ni Alex si Mike, ano bang alam mo tungkol sa mga babae? Sinimulan ni Mike ang kwento na dati siyang nakipag-date sa pinakamagandang babae sa school pero pinakawalan niya ito. Siyempre, ang tinutukoy niya ay ang kanyang ina, pero hindi alam ni Alex iyon. Pinilit ni Mike si Alex na makipag-usap kay Nicole, at saka siya naghanap kay Maggie. Tinanong niya ang mga kaibigan ni Maggie kung nasaan siya, pero mas interesado sila na parang, ay unwrap, si Mike tulad ng Christmas present. Halos bumigay si Mike, pero naalala niyang 40 taon na siya. Umupo siya at nagbigay ng maliit na lecture tungkol sa respeto, pero sinabi ng mga babae na ayaw naman nila ng respeto mula sa kanya, dito na sumuko si Mike at umalis. Samantala, sablay si Alex sa pakikipag-usap kay Nicole, at hindi ito nakakatuwa. Sinabi niya pang ang kamukha ito ng kanyang alagang aso. Tumakbo siya sa banyo para patayin ang apoy. Sakto namang nakita ni Mike si Maggie, pero hindi masaya si Maggie na nandun siya. Hindi iyon inintindi ni Mike at diretsyong tinanong kung bakit nakikipag-date si Maggie kay Easton gayong alam niyang baliw ito. Sinabi ni Maggie na huwag magsalita ng masama tungkol kay Easton, pero sinabi rin niyang pagkatapos ng graduation, magsasama na sila sa iisang bahay. Sinabi ni Mike na walang paraan na papayagan niya itong mangyari, at hindi niya hahayaan na isakripisyo ni Maggie ang kinabukasan nito para sa isang baliw na hindi naman nagmamalasakit sa kanya. Sinabi ni Mike na ipinagbabawal niya si Maggie na makipagkita pa kay Easton. Umalma si Maggie at sinabi, sino ka ba? Ama ko. Klaro naman na hindi iyon sinabi ni Mike. Umalis si Maggie pagkatapos nito. Sunod na eksena, nasa basketball court na si Scarlett at ang kanyang date para manood ng laro ni Alex. Naalala niya na dito siya inalok ni Mike ng kasal. Si Mike naman ay nasa court at may kaunting oras na lang ang natitira. Napansin niyang hinahalikan ni Easton si Maggie at may ibang lalaki na masyadong malapit kay Scarlett. Bagamat naapektuhan si Mike, ginamit niya ito bilang motibasyon. Naka-score siya ng mahalagang puntos at tinulungan si Alex na maipasok ang winning shot. Ngayon si Alex ang bayani. Lumapit si Nicole para yakapin si Alex, pero awkward pa rin si Alex. Samantala, si Ned naman ay niyayaya ang principal na lumabas, pero tumanggi ito. Kaya sinabi ni Ned na bibili siya ng laptop para sa lahat ng estudyante. Pumayag na rin ang principal na lumabas kasama siya, kahit na sinabi niyang hindi ito date. Gusto lang niyang tigilan na ni Ned ang pangungulit. May limo yusen na si Ned, pero ayaw ni principal ng ganoon, kaya sumakay na lang sila sa kotse. Nakita ni Mike si Ned na sumasakay sa kotse ng principal, pagkatapos ng pangakong bibigyan ulit si Alex ng isa pang tsansa kay Nicole, at inanunsyo ni Ned ang victory party sa bahay nila. Pumunta si Mike sa amphitheater at nakita niyang umiiyak mag-isa si Maggie.
Iniwan siya ni Easton dahil ayaw niyang makipaglaro ng mga lobo na nakuha nito mula sa klase. Binigyan ni Mike si Maggie ng mga salitang pampalakas ng loob, at sinubukan siyang halikan ni Maggie, pero mabilis siyang umiwas. Pagkatapos niyon, inimbita niya si Maggie sa party at nag-anyaya na rin ng iba pang mga tao. Ngayon nasa party na sila. Si Alex ay mas gumagaling na sa pakikitungo kay Nicole. Samantala, si Ned at ang principal ay nasa kanilang date. Si Ned ay parang weirdo habang umiinom, inaamoy ito, at gumagawa ng kakaibang tunog sa bibig niya. Binigyan siya ng masamang tingin ng principal, kaya't inamin ni Ned na hindi niya alam kung paano umakto ng normal at ginagawa lang niya ito para mapahanga siya. Sinabi niyang hindi niya karaniwang ginagawa ang mga ganitong bagay. Inamin ni Mike na ang mas gusto niyang gawin ay gumastos ng $10,000 sa quarter staff ni Gadol the GRY na galing sa Tudors. At sino ang mag-aakalang fan din siya? Nag-connect sila dahil dito. Nasa party na siya, si Easton ay patuloy pa ring nanggugulo kay Maggie, pero nakayanan nitong labanan ng pressure at sinabi sa kanya na may kasama na siya ngayon. Nang mga sandaling iyon, dumating si Mike at pinakiusapan si Easton na umalis na sa party. Bago umalis si Easton, sinugod siya ni Mike, pero hinawakan ni Easton ang kanyang kamay at sinuntok siya sa mukha. Nawalan siya ng malay. Nagising siya at sinabing na panaginipan niya ang pinakabaliw na pangarap, binalikan niya ang high school. Tinatawag niya ang pangalan ni Scarlett, pero sa kanyang labis na pagkagulat, nandyan ang kanyang anak na babae. Tumakbo siya upang makatakas sa kanya, pero akala ni Scarlett ay naglalaro lang sila, kaya tumakbo rin siya sa likod niya. Sinubukan niyang pigilan siya sa paggawa ng kahit ano, kaya't inisip ni Scarlett na hindi siya interesado sa mga ganitong bagay. Tiyak na nakakatakot iyon para kay Mike. Samantala, maayos ang date ni Ned. Nakakapag-usap pa sila sa wika ni Gandalf. Naghahanda na silang umuwi, na ang bahay ay puno pa rin ng mga estudyanteng pinamamahalaan niya. Nakita si Scarlett na pumapasok para hanapin si Alex. Pinigilan siya ni Mike at sinabi sa kanya na okay lang si Alex at maaaring mayroon na itong girlfriend bago matapos ang gabi. Pagkatapos, dinala niya siya sa itaas. Dumating na sina Jane at Ned sa bahay at sinalubong ng ganap na kaguluhan, ngunit sa isang huni lamang, nakuha ni Jane ang lahat upang magkalat. Sinasabi ni Mike kay Scarlett na nanunood sila sa kasayahan ni Alex. Sinabi ni Scarlett kung gaano kaganda na nagmamalasakit si Mike, o mas tamang sabihin, Mark, kay Alex dahil talagang kailangan ng bata ng role model. Sinabi ni Mike na napakagaling na ina ni Scarlett. Sa mga sandaling iyon, nakita sila ni Maggie at ng kanyang mga kaibigan sa balkonahe habang patuloy silang nanunood. Nag-attempt si Mike na makuha ang atensyon ni Scarlett at nakatanggap siya ng sampal bilang kapalit. Nagmamadali si Scarlett palayo sa kanya habang siya ay humahabol at sinasabi na siya ang kanyang asawa at ama ng kanyang mga anak. Ayaw niyang makinig. Bigla namang dumating si Maggie at ang kanyang mga kaibigan at pinagsasampal siya ng sunod-sunod. Ngayon hindi lang ito isang malungkot na gabi para kay Mike, malungkot din ito para kay Ned. Sinasabi ni Jane na hindi niya ito kayang gawin dahil nakita na siya ng mga estudyante na kasama ang isang magulang. Dumating si Mike at humingi ng paumanhin, ngunit nakatanggap siya ng 4 na sampal at isang yakap mula kay Ned. Kinabukasan, naglilinis si Ned habang si Mike ay nalulumbay dahil nawala ang kanyang pamilya. Sinabi ni Ned na kailangan na niyang mag-move on, pero sinabi ni Mike na ayaw niya. Sa hindi sinasadyang pagkakataon, ito rin ang araw ng pagdinig sa korte para sa diborsyo. Mabilis silang nagmadali patungo sa korte sa isang magandang dilaw na Lamborghini convertible. Hawak ni Mike ang isang sirena na tumulong sa kanila na dumating sa tamang oras upang harapin ang hatol ng hukom. Ibinigay ni Ned ang isang peking law degree sa hukom, at pinayagan siyang magsalita, ngunit isang pangungusap lamang ang sapat para malaman ng hukom. Sinabi niya sa mga guard na paalisin sila, ngunit sinabi ni Mike na may sulat siya mula kay Mike, at sinabi ni Scarlett na gusto niyang marinig ito. Pinayagan siya. Ang sulat ay kadalasang paalala ni Mike kay Scarlett kung paano sila nagkakilala sa homecoming dance noong una niyang sinabi na mahal niya ito. Ngayon, nawalan siya ng direksyon habang siya ay tumanda at sinisi si Scarlett sa lahat. Umiiyak na si Mike ngayon at si Scarlett ay umiiyak din, ngunit ang hukom ay hindi. Sinabi ng hukom kay Mike na umalis na siya. Inihulog niya ang papel doon at umalis kasama si Ned. Humiling si Scarlett ng pagpapaliban, at pinayagan ng hukom na ipagpaliban ang kaso sa loob ng 30 days. Kinuha niya ang papel na iniwan ni Mike at nakita na wala itong kinalaman, mga hindi mahalagang direksyon lamang ang nakasulat na nagsasabi sa kanya ng lahat ng kailangan niyang malaman. Sa bandang gabi, si Mike ay naglalaro sa bahay ni Ned, nagsasanay upang ma-impress ang mga college scouts. Sinabi ni Ned na kung pupunta siyang kolehiyo, mawawala siya sa kanyang landas, at sumigaw si Mike na wala siyang landas at hindi niya ito kayang gawin.
Sinabi niyang mas masaya ang lahat nang wala siya. Kaya't sinubukan niyang mag-move on. Samantala, si Scarlett ay nagbabalik sa kanyang high school yearbook upang ipaalala ang hitsura ni Mike noon. Pagkatapos ay nakita niya ang isang hamak na may tala at singsing sa ibabaw nito. Ang tala ay mula kay Mike at sinasabing, sana makumpleto ko ang lahat ng mga bagay na sinimulan ko. Habang hawak niya ang tala, dumating si Maggie at sinabing oras na para umalis. Pagkatapos, nakita si Mike sa basketball court na nag-eensayo para sa laro. Pumasok ang coach at ibinigay ang eksaktong parehong talumpati na ibinigay niya noong 1989. Pagkatapos ay kumuha sila ng litrato. Nagsimula ang mga cheerleaders na gawin ang kanilang bahagi, eksaktong tulad ng noong 1989. Dumating sina Scarlett at Maggie upang manood ng laro, at nagkatinginan sina Mike at Scarlett. Samantala, si Ned ay hindi pa sumusuko kay Jane. Dumating siya na may kakaibang coat at sinubukang muli siyang mapasagot, ngunit iginiit ni Jane na hindi siya makikita kasama ang magulang ng isang estudyante. Tumugon siya, ngunit Jane, paano ka makikita kasama mo ko habang suot ko ang cloak of invisibility? At hindi mo ito aakalain, ngunit natatawa siya rito. Ngayon ay sinasabi ni Ned na ang hiling niya ay maging magkaibigan sila, ngunit alam natin na kasinungalingan iyon. Gayunpaman, pumayag siya. Samantala, si Mike sa court ay gumawa ng gesture kay Scarlett, at sabi ni Scarlett, "Oh my God, hindi na ako pwedeng nandito muli, kailangan kong umalis." Tumayo siya at umalis. Mula doon, lahat mula sa laro noong 1989 at sa kasalukuyan ay nagtatagpo sa kanyang isipan. Ibinigay niya ang bola sa kanyang anak at sinabi, "Iyan ang iyong pagkakataon ngayon," at tumakbo siya patungo sa kanyang asawa. Masaya ang kanyang spear guide sa desisyon na ginawa niya. Habang tumatakbo siya patungo sa kanyang asawa, nag-transform siya pabalik sa kanyang tunay na hitsura. Sinabi niya sa kanya na hindi na niya kailangang habulin siya muli, ngunit sinabi niya na kailangan niyang gawin iyon dahil mahal niya siya. Sinabi niya sa kanya na siya ang pinakamahusay na desisyon na ginawa niya, ngunit nakalimutan niya. Sinabi niya na nais niyang magpatawad ito kung mabibigyan siya ng pangalawang pagkakataon, at syempre, maaari siyang makakuha nito. Nagkasundo sila at umalis habang si Alex ay nag-eensayo sa court. Ngayon, si Mike ay nasa bahay ni Ned, nakapak at handang umalis. Pumunta siya upang ibalik ang susi kay Ned, at voila, nandyan si Ned at ang principal na nagkukwentuhan.